Good morning, church. Isang mabiyayang araw po sa ating lahat at sa ating mga kapatiran na nasa online. Inaanyahan ko po ang bawat isa na magsitayo. At sama-sama po nating sambahin at awitan ng ating Panginoon sa araw na ito. Sa pagsisimula po ng ating Advent, nandito po tayo upang alalahanin ang dahilan ng panahon na ito. At iyon ang pagsilang sa ating Panginoong Hesus. Nawa hindi natin maalala ang Christmas dahil sa malamig na panahon o sa regalong natatanggap natin. Nawa ang ating naaalala sa Christmas dahil sa totoong meaning nito, which is ang pagdating ng ating tagapagligtas. And as we gather here for our first day of Advent, may we all remember that the prophecy is fulfilled through the birth of our Lord Jesus Christ. Jesus is
for the Son of God. He's the saving one. He's the saving one. Shout for joy, see what love has done. He has come for us. He's the saving one. Jesus, Emmanuel, oh come let us adore Him. Jesus, Emmanuel, oh come let us adore Him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let us continue to worship our Lord. Let us adore Him this morning, and let us sing, "O Come All Ye Faithful." Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Nanyan ko po ang bawat isa na batiin natin ang ating mga kapatiran sa araw na ito. Tayo po ay umikot at maglibot po at kamayan po natin ang ating mga kapatiran. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem.
come and adore him, for he is worthy. Come and adore him, come and adore him, come and adore him, for he is worthy. Come and adore him, come and adore him, come and adore him, for he is worthy. Come and adore him, come and adore him, come and adore him, for he is worthy. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And let us pray po. Father God, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat. Sa pagsisimula po ng ng Advent sa ngayong taon. Nawa po ang aming goal sa araw na ito ay maalala ang iyong pagkapanganak. Sa araw na ito ay ikaw lang ang siyang maitaas namin. At lahat po ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo na po ang bawat isa. Good morning po sa bawat isa. Ang salitang Advent po ay nangangahulugan ng pagdating. Ang unang Advent ng ating Panginoong Hesus sa mundo bilang sanggol mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang layunin ng kanyang unang pagdating ay upang iligtas ang bawat sumasampalataya sa kanya. At ngayon po ay gugunitiin natin ang pangyayari sa dakilang pagsilang ng ating Panginoon. Nawa ay maihanda po tayo nito ng upang maipamuhay natin ang aral ng ating Panginoon, hindi lamang sa ating mga isipan, higit lalo sa ating mga buhay. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Tayo ay magsipaghanda sa pag-aalaala sa isa sa pinakamahalagang pangyayari na nangyari sa buong mundo. Walang iba kundi ang pagdating ng ating manunubos, ang Panginoong Jesucristo. Kung paano po natin inaalala ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay sa tuwing tayo ay magpipira-piraso ng tinapay at umiinom ng saro, gayon din atin pong alalahanin ng may buong kagalakan ang pagsilang ng ating dakilang Panginoon. Ang mga propeta po gaya nila Moses, Jeremiah, Micah, Malakias, sila po ay nagpahayag ng hula tungkol sa pagsilang ng kadakilaan ng ating Panginoon. Sa araw po na ito ay muli nating balikan ang mga kaganapan noong pangyayari na yon. Ang ating tagapagligtas ay totoo pong dumating. Papuri po sa Panginoon. May dalawang kahulugan ng pagdating. Ang una ay ang pagparito ng Panginoon sa mundo bilang isang sanggol. Ipinanganak sa laman bilang tao sa isang abang sabsaban upang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan. At ang ikalawa ay ang pangako ng muli niyang pagparito bilang hari at manunubos ng mga taong tulad natin na nagmamahal at nananalig sa Kanya. Tagapaghatol naman sa mga hindi sumasampalataya. Tumayo po tayong lahat, atin pong awitin, kay tahimik ng paligid, Silent Night, Holy Night.
sa sanggol na tagapagligtas, si Kristo manunubos, si Kristong manunubos. Makakaupo na po ang lahat. Muli po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Marilag na Jesus. Marilag na Jesus, hari ng siglo, Ang bilog na hugis na putong o word ay sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mundo at walang hanggang buhay na binigay ni Kristong Jesus. Ang kulay na berde ng luntian nito ay sumisimbolo naman ng bagong buhay ng ating nararanasan tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas na sumisimbolo rin ng ating paglago bilang mga Kristiyano. Ayon sa 2 Korinto 5-17, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang na wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang mga kandila ay sumisimbolo sa kaliwanagan na hatid ng Diyos sa napakadilim ng mundo. Kaliwanagan din para sa mundo ng kasalanan, mundo ng kawalang tiwala at pangamba. Ang mga kandilang ito rin ang simbolo sa mga mensaheng ating maririnig sa bawat araw na paggunita sa dakilang pagdating ng ating Panginoon. Sa araw na ito ay sisindihan ang unang kandila, light na violet candle. Ang kulay lila na kandila ay ang dakila ng kandila ng propesiya. Magpapaalala sa atin ang propesiyang tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus.
Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po ang ating mga Biblia at sabayan po ako sa pagbasa ng tekstong pagbabatayan ng ating tagapagsalita na matatagpuan po sa Isaiah 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Atin pong awitin ang Doxolohiya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Para nahihiya kayong pumalakpak sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. It's a joy to see you sa umagang ito para sa ating unang araw ng pagdiriwang ng Advent. At nakakatuwa po no, na may mga kasama tayo from FCBC. FCBC na bumiyahe pa from dagat-dagatan papunta rito at even yung mga kapatid natin na galing pa sa malayong lugar ay talaga namang nagbigay ng oras. Alam ko po, maaga kayong gumising para lang i-prepare ang inyong sarili
para sa gawain na ito. Hindi para sa mga kapatid, kundi para sa Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. We are so grateful for this brand new life na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito. Tangan ng pag-asa na ang araw na ito would bring us not only material blessing but also yung spiritual blessing na nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na naririto. Alam ko po, Panginoon, na ang kanilang pagdako rito ay pagdako ng pag-ibig at pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami as we listen to your word, as we sing, and as we fellowship together, Panginoon, ay patuloy na gamitin mo ito upang magpalakasan kami sa bawat isa. Pinupuri ka namin at dinadakila at ibinabalik ang pinakamataas na papuri sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen, amen. Ang title po ng ating message o mensahe ngayong umaga for our first day ay ang kapahayagan ng Kapaskuhan ayon sa propesiya. Katulad po ng binasa ng ating ginawa ng ating mga kapatid a while ago, sinindihan po sa umagang ito yung unang kandila ng ating Advent at ito yung kandila ng propesiya. So magtutuon po tayo sa umagang ito sa panimula, no? Bago pa ipanganak ang ating Panginoong Yesus ay naipahayag na sa bayang Israel ang pagdating ng Mesiyas o ng kanilang tagapagligtas. Sa pamamagitan ni propetang Isaias ay mas lalo niyang pinalinaw o mas lalo niyang binigyan ng magandang larawan yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Although from Genesis pa lang, binanggit na po ang propesiya tungkol sa pagdating ng isang sanggol na ipapanganak ay mas lalong binigyang diin ni propetang Isaias ang mga bagay sa kung paano dapat natin tinitignan ang sanggol na ito o ang parating na Mesiyas sa bayang Israel, lalong higit sa atin. Lalo na ngayong Kapaskuhan, alam po natin napakadami tayong ginagawa o siguro practice kapag tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Nandyan na tayo ay naglalagay ng Christmas tree, tayo ay naglalagay ng kung ano-anong mga palamuti sa ating tahanan, nilalagyan natin ng mga regalo o naghahanda tayo ng mga regalo, mga aginaldo. Maganda po na may mga ganito tayong paghahanda. Pero mas magandang maunawaan natin ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko. At bakit natin ito pinagdiriwang? Alam po natin ang December 25 ay hindi naman talaga ito yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Pero sa araw na ito o sa araw na yon ay inaalala natin na may Diyos, no? May Diyos mula sa kalangitan ang bumaba sa lupa upang tayo ay iligtas sa ating karumihan at sa ating kasalanan. At mula sa pahayag na ito o propesiya na ito ni Isaias ay makikita natin ang ilang mga larawan na nagbibigay sa atin na ma-appreciate natin at makita natin, ito pala yung Diyos na bumaba sa lupa. Ito pala yung Diyos na kung saan dapat kong dinadakila sa aking buhay. Ito pala yung Diyos, siya pala yung dapat na binibigyan ko ng kapurihan sa aking buhay. Muli, inaanyayahan ko po na buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Isaias at ating pong tatalakayin o ating pong pag-aaralan ang chapter 9 o kabanatang Siyam. Iko-cover ko po yung verses 1 hanggang 7. Mga talatang 1 hanggang 7. Kanina po binasa ng ating kapatid natin yung talatang 6 lang po ng kabanatang ito. Pero alam niyo po, you will appreciate yung mga talatang ito from 1 to 7 kung paanong inilarawan, hindi lang yung isang sanggol, kundi maging ilang paglalarawan sa dakilang manliligtas ng ating buhay. Muli po, ang propesiya, dahil ito po ay binanggit ni Isaias, ang propesiya po ay napakahalaga sa buhay ng mga Israelita. Alam niyo po, itong propesiya na ito ang nagiging gabay nila at nagiging
kanlungan nila na darating ang panahon kahit ang bayan na ito ay patuloy na sinasakop ng iba pang malalakas na bayan, ang propesiya ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Na darating ang panahon na merong isang hari o tagapagligtas na darating sa kanila at sila ay tutubusin mula sa mga kamay ng mga mananakop nila. Lalo na't ang propesiya ay ang kahulugan nito ay ipamalita o ipabatid kung ano man yung mangyayari lalo na sa bayang Israel. Pansinin niyo po sa Lumang Tipan, kung babasahin niyo po ang ilang mga aklat ng mga propeta, lagi niyong mai-encounter na ang mga propetang ito, minor man o major prophet, lagi nilang ipinapahayag kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Bakit po? Kasi may magandang plano ang Diyos sa bayang ito, ngunit ang bayang ito, nakakalungkot man, ay nakakalimot doon sa mga ipinapahayag ng Diyos. Kaya yung winiwika o yung naisabihin ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay ipinapahayag niya yung mga bagay na ito. Now sa talata po nating ito, ngayong umaga sa chapter 9, makikita po natin na may malawak na paglalarawan si Propetang Asayas, lalo na sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At makikita po natin ito sa mga talatang ating pag-aaralan. Ang aklat ng Isaias ay nagbibigay sa atin ng ilang mga larawan patungkol sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, hindi lang po sa chapter 9, inilarawan ni Isaias ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Actually, yung nasusulat mula sa Lucas, chapter 2, verse 18 to 19, tungkol sa pagdating ng isang sanggol na tatawaging Emmanuel, noon pa man sinabi na ito ni Isaias. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, na yung palatandaan ng darating na Emmanuel ay magmumula sa isang dalaga o sa isang birhen. Siya ay ipapanganak o yung sanggol na ito ay ipapanganak ng isang birhen. At ito ay natupad, biruin niyo po, natupad ito after 700 years. Napakatagal ng panahon. Actually, yung context po ng sinasabi ni Isaias dito, kasi dahil sila ay humaharap sa mga problema, lalo na may mga malalakas na bansa na nais sumakop sa kanila, siyempre natatakot ang bayang ito na sila ay makubkub muli ng mga bayan na ito at maging alipin sila. Yung winika na ito ni Isaias na darating na hari, na sanggol o nang mangunguna sa kanila ay they thought na ito ay mangyayari doon sa panahon nila. Pero lumipas pa yung 700 taon bago pa natupad yung propesiyang iyon. So ibig sabihin, ipinapakita lamang ng Diyos na maaring yung kanyang plano ay hindi dumarating sa araw na ito, maaring matagal pa. Pero hindi ibig sabihin na hindi tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga sinasabi o kanyang mga pangako, lalo na sa kanyang mga tinawag. Kaya ngayon kung meron kayong mga inilalapit sa Diyos o matagal nyo nang inilalapit sa Diyos at sa tingin nyo parang hindi dumarating yung pagtugon ng Diyos, hintayin nyo yung tamang panahon na ibibigay sa inyo ng Diyos. Katulad ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Lumipas ang 700 taon para sa bayang ito para ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Maari sila ay nainip, maari sila ay nawalan na ng pag-asa, pero kahit kailan, hindi kakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako at ang kanyang salita, lalo na kung ito ay kanyang ibinigay. Now, bigyan ko lang po kayo ng munting konteksto ng chapter na ito. Alam niyo po, ang chapter na ito ay paghahatol ng Diyos sa bayang Juda at Jerusalem. Again, ang bayang ito ay na-divide into two separate kingdoms dahil nga hindi sila magkasundo. Now, nakikiusap ngayon itong si Isaias kay King Ahaz na sumunod at pagtiwalaan ng Diyos. Now, bilang hari, sabi ni Propetang Isaias, Haring Ahaz, gusto ko pagtiwalaan natin ng Diyos. Pagtiwalaan mo ang Diyos sa iyong buhay. Nakikiusap ako na lumapit ka sa Kanya at humingi ng tulong sa Kanya. Lalo na't humaharap tayo sa isang malaking labanin, sa isang bayan na gustong sumakop sa atin.
Ngunit ang nakakalungkot, hindi nakinig itong si King Ahaz sa kanya. Now, ibinaling ni Propetang Isaiah ang kanyang mensahe o yung mensahe ng Diyos, hindi lang sa hari, kundi sa bayang Israel din o sa mga Israelita. Now, sinasabi ni Isaiah, sa bayang ito, tumalikod na kayo sa inyong kasalanan, magtiwala kayo sa Panginoon kasi napipinto na ang paghatol sa atin ng Diyos. Kung hindi kayo magsisisi, tayo ay pakukubkob at parurusahan ng Diyos. Kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Now, ano ang naging resulta? Hindi rin nagtiwala ang bayang ito sa Diyos. Bagamat ang bayang ito ay isang bayan na pinili ng Diyos, ngunit hindi sumunod ang mga taong ito sa mensahe ng babala na ibinibigay ni Isaiah para sa mga taong ito. Now, makikita natin na ang chapter 8 ay nagbigay din sa atin ng larawan kung anong magiging resulta kung hindi magtitiwala itong bayan na ito sa Diyos. Kung hindi magtitiwala ang hari na ito sa Diyos, ano ang magiging resulta? Kahirapan at kadiliman. Kaya nga po, kung papansinin niyo po, yung buhay natin na ito, diba? Kung walang Diyos, kulang Kristo sa buhay natin, ang kahirapan ay naroroon. Ang kadiliman ay naroroon. Kahit sabihin na natin, Pastor, mayaman naman ako eh. Yes, you have those material things, pero kung walang Kristo sa iyong buhay, yung yaman na yon ay walang halaga. Ikaw pa rin ay nasa kadiliman at ang iyong buhay ay nasa tigib pa rin ng kahirapan. Mahirap dahil maaring may mga problema ka na hindi mo malutas sa iyong buhay. Mahirap dahil meron kang problema na hindi mo kayang harapin. Di ba? Recently, may mga tao na nababalita na napapahamak, kinikitilang kanilang buhay kasi nawawalan sila ng pag-asa. Pero ang isang taong mayroong Kristo sa buhay, kahit bigyan mo yan ng napakaraming problema, at kung siya ay tunay na nagtitiwala sa Diyos, hindi siya susuko. Now, ibinigay ni Isaiah ang mga larawan na ito upang makita nila na magwawakas lamang ang kanilang paghihirap, maging yung kanilang kinakaharap na problema kung sila ay magtitiwala sa Panginoon. Lalo na, napipinto na yung pagsalakay ng mga Assyrian sa kanila. Again, muli niyang pinangaralan itong mga taong ito o yung lupain na ito na magtiwala sa Diyos. Kasi kung sila ay magtitiwala sa Diyos, patuloy nilang makikita yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ngunit, again, nakakalungkot, sila ay hindi nagtiwala at sumunod sa Panginoon. Now, in this time on, sa chapter 9, verse 1, I would like to read yung verse na ito. Sabi, pero darating ang araw na mawawala rin ang kadiliman sa lupaing nasa kahirapan. Nung una inilagay ng Panginoon sa kahihiyan ang lupaing Zebulun at Naphtali. Pero darating ang araw na pararangalan niya ang lugar na ito na daanan patungo sa lawa. So ibig sabihin, kahit na ganito pala ang naging puso ng mga taong ito, pansinin niyo po, naroroon pa rin, binibigay ng Diyos ang katapatan niya sa bayang ito. Why? Because noon pa man ipinangako na ng Diyos na iingatan niya itong bayan na ito. So imagine niyo, kahit naging matigas, sorry for the word, naging suwail ang bayang ito sa Diyos, even yung kanilang mga naging hari ay naging suwail sa Diyos. Hindi pa rin nakakalimutan ng Diyos, natuparin ang kanyang pangako. So ibig sabihin mga kapatid, di ba, nakakahiya naman po na kung tayo ay mabubuhay, although alam natin na kahit tayo ay gawin natin yung mga bagay na gusto natin, alam niyo po, tutuparin ng Diyos yung kanyang mga pangako sa atin. Ngunit siyempre nakakahiya naman yun. Di ba, napakabuti ng Diyos para tuparin yung kanyang pangako at tayo, wala tayong itutugon sa kanyang kabutihan. Itutugon natin ay kamalian, di ba? Kasalanan. So tingnan natin, again, ibinigay ng propesiyang ito, ang ilan sa mga bagay na kung saan dapat nating maunawaan, lalo na ngayon na tayo magdiriwang ng Kapaskuhan, ngayon na tayo ay aalalahanin natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus.
Ano ang sinasabi ng propesiyang ito na dapat nating maunawaan at ilagay sa ating puso patungkol sa ating Panginoong Hesus? Number 1, na ipinapakita ng propesiyang ito, lalo na ang kapahayagan ni Isaias, ay ang tungkol sa liwanag na tatanglaw sa mga nasa kadiliman. Ulitin ko po, ang liwanag na tatanglaw sa mga nasa kadiliman. Alam niyo po, kung babasahin niyo po ang mga talatang ito, I don't know if you have your Bible na nakasulat dito o nakasulat sa inyong mga Biblia, ay tuloy-tuloy, parang mga talata siya, mga paragraph. Ganun po ba yung inyong mga Biblia? Mga paragraph siya? Pero alam niyo po, sa original language ng Biblia, siya po ay isang tula. Nakasulat po siya sa tula. At kapag sinabi, alam niyo po sa tula, kapag sinabi ang mga salita, meron itong kahulugan. Now, nabanggit po sa verse 2, sabi rito, nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon. Ibig sabihin ba yung mga tao na nakatira sa mga lugar na yon ay nakatira sa isang madilim na lugar? Ibig sabihin, lagi bang gabi doon? Ganun po ba yung sinasabi ni Isaias? Hindi. Kasi again, ito ay isang tula o poetry na sinasabi na yung mga tao na nasa kadiliman, ibig sabihin ng kadiliman dito, yung kanilang buhay ay nakatali sa kasalanan. Parang ganito, nabubuhay sa kasalanan ang mga tao roon. Parang iyon yung sinasabi ng kadiliman. Ngunit, makakakita sila ng matinding liwanag. I don't know if yung title, yung inyong version ay ganun yung nakasalita o nakasulat. Pero alam mo niyo po, sa isang version, ang nakasulat, makakakita sila ng dakilang liwanag. Now, ano ibig sabihin ng dakilang liwanag? Ito bang liwanag na ito ay, ito ba yung tumutukoy sa araw? Makakakita ba sila ng araw? Hindi. Normal na sa kanila makakita ng araw. Pero ano yung sinasabing dakilang liwanag dito? Ito ay walang iba, kundi yung Kristo, yung Mesayas na magbibigay sa kanila ng liwanag. Katulad ng sinasabi ng mga apostles, katulad ni Matthew, ni Luke, na darating yung dakilang liwanag na ito, ni John, na yung liwanag na yon ay tatanglaw doon sa mga nasa kadiliman. Kaya sabi ni Isaias, ngunit makakakita sila ng dakilang liwanag. Kahit na sila ay nasa kadiliman, sila ay takot, mamatay, magliliwanag sila. So imagine niyo po mga kapatid, yung propesiya tungkol sa darating na Mesiyas ay magtataglay ng dakilang liwanag o matinding liwanag. Na yung liwanag na yon ay tatanglaw doon sa mga taong nasa kadiliman. Tayo po, alam niyo po, pag wala tayong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nasa kadiliman. Nasa kadiliman tayo ng kasalanan na nakatanikala sa atin. Pastor, kailan tayo makakaalis doon sa kadiliman? Hindi tayo makakaalis doon. Not unless yung liwanag ang lumapit sa atin. Kaya wala tayong kakayahan eh. Di ba imagine niyo nasa isang madilim na kwarto kayo o nasa madilim na lugar, paano kayo makakapunta sa liwanag? Kung walang liwanag, mananatili lang tayo doon sa kadiliman na yun. Mananatili tayo sa buhay na kasalanan kung walang liwanag na darating. Pero salamat sa Diyos kasi meron siyang ipinangako. Meron siyang ibinigay at ibinigay niya yung dakilang liwanag na ito sa atin. Na yung dakilang liwanag na ito ang tatanglaw sa atin. Na dadalihin tayo mula sa kadaliman patungo sa kaliwanagan. Mula sa isang buhay na makasalanan, idadako tayo sa buhay ng kabanalan. Now, the challenge is this. And the message is this. Tayo ba ay nasa dakilang liwanag na? O tayo ba ay nasa presensya na ng dakilang liwanag? If yes, let's continue to live that life. Patuloy nating tuparin yung buhay na ito sa liwanag. Huwag na tayong pumunta o bumalik pa sa buhay ng kadiliman. Nasa liwanag na tayo.
Let's enjoy yung life natin sa presensya ng Diyos. Now, paano naman yung mga nasa kadiliman? Kung wala pa ang iyong buhay sa presensya ng liwanag ng Diyos, I think this is the best time. No? This is the best time for you to give your life to Him. Na makita mo na may liwanag na tatanglaw sa iyong buhay. Again, sabi rito ni Isaias, kahit nasa kadiliman sila at takot mamatay, magliliwanag sila. Ibig sabihin, yung mga taong magtitiwala dito sa liwanag na ito, yung mga taong nasa kadiliman at susunod doon sa liwanag na iyon, sabi niya, kahit sila ay takot, kahit sila ay mamatay, okay lang. Bakit? Because their life is full of light ng Panginoon. Hindi ka matatakot mamatay. Kasi bakit? Kasi meron kang Diyos na alam mong magliligtas sa iyo. Alam mo na ang buhay mo, kapag pumanaw sa mundong ito, ay sasapiling niya. Pero kung ang buhay mo ay wala sa Kanya, wala kang relasyon sa Kanya, yes, you will be fearful. Matatakot ka. At dapat kang matakot. Kasi ang buhay mo ay hindi idadako sa Kanya, kundi idadako sa lugar ng pagdurusa habang buhay. Diba? Sabi nila wala raw forever. Meron. Merong forever. Hindi nga lang sa mundong ito, hindi lang sa buhay na ito, but sa buhay na pagkatapos nito. Again, ang dakilang liwanag na tatanglaw sa kadiliman, ang siyang ipinababatid ni Propetang Isaias. Now again, tayo pa ay nasa liwanag na o tayo pa ay nasa kadiliman pa rin? Kung wala pa, merong liwanag na nagmumula sa Diyos. Ito ay dakilang liwanag, matinding liwanag na maaring tumanglaw sa iyong buhay. Pangalawa, binanggit naman po ni Propetang Isaias, hindi lang po sa dakilang liwanag, kundi sa verse 6, sabi po rito, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Now, ano po yung sinabi ni Isaias patungkol sa darating na tagapagligtas nila? Hindi lang po ito yung dakilang liwanag, kundi siya rin po ay ipapanganak. Ipapanganak na sanggol na maghahari sa kanila. Again, itong sanggol po na ito, ang sanggol na ito ang gagabay sa sangkatauhan. Lalo na sa kanilang bayan. Yung ipapanganak na sanggol, yung ipapanganak na batang lalaki, ang gagabay sa kanila. Ibig sabihin ng gagabay sa kanila, kahit saan sila mapunta, kahit anong mangyari sa kanilang buhay, ang sanggol na ito na ipapanganak will lead them. Will lead His people. Pangungunahan niya ang kanyang bayan. At ang kanyang taglay-taglay na katangian, pansinin niyo po, yung mga katangiang ipinakita o pinahayag ni Propetang Isaias patungkol sa batang lalaki o sanggol na ito. Ano-ano po yung kanyang katangian? Number 1, siya po ay kahangahangang tagapayo. Kahangahangang tagapayo. Meron po ba kayong kaibigan na nagpapayo po sa inyo? O mga kapatid, meron po ba kayong nilalapitan para hingan ng payo sa inyong buhay? Meron po ba? Meron bang mga kaibigan na kayo nilalapitan? Meron ba kayong mga magulang o someone na nilalapitan para hingan ng payo? O baka kayo ay nagbabayad ng isang professional na tagapayo? Alam niyo po, walang-wala yan sa dakila at kahangahangang tagapayo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po, pag humingi kayo ng payo sa inyong kaibigan, maaring maaring tugunin kayo o bigyan kayo ng payo ng mga kaibigan o mga tao sa inyong paligid. Pero alam niyo po, yung kanilang payo ay very limited. Limitado. Yung kanilang pag-unawa, yung kanilang karanasan. Maaring ang payo nila ay base sa kanilang naging karanasan din o naging pag-intindi sa sitwasyon. Pero alam niyo po, ang kahangahangang tagapayo natin na ang ating Panginoon ay mas maigi sa atin. Lalo na't ang kanyang salita, ang kanyang ibinibigay sa atin. Bakit dapat natin pagtiwalaan ang kahangahangang tagapayo na ito? Alam niyo po, alam na alam niya
kung ano ang meron tayo. Alam na alam niya kung ano ang kinakailangan natin. Kapag siya nagpayo sa atin, tandaan nyo, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mabibigo. Pag siya yung naging tagapayo mo ng iyong buhay, pagtitiwalaan mo siya. Kasi yung payo niya will lead you to a better life. At sigurado yun. Sigurado na kapag pinayuhan ka ng kahangahangang Diyos at dakilang Diyos na ito, sigurado na ang buhay mo ay mapapabuti. Diba? May mga kaibigan ka dyan, di ba? Lalo na sa mga kabataan ngayon, kapag ikaw ay nabigo sa pag-ibig, pinayuhan ka, sige, iinom mo lang yan. Di ba? Sige, iiyak mo lang yan. Di ba? Pero hindi ganun ang ating dakilang Diyos. Kapag nabigo ka sa iyong buhay, anong sasabihin niya? Anak, lumapit ka sa akin. Wala mang nagmamahal sa iyo, pero ako nagmamahal sa iyo. Di ba? Kaya nga sabi ni John sa kanyang sulat sa 1 John, di ba? Kung bakit tayo nagmamahal kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Now, hindi natin nare-recognize yung unang nagmahal sa atin eh. We are looking for love. No? Naghahanap tayo ng pag-ibig at pagkalinga sa mga tao sa paligid natin, pero hindi natin naalala yung unang kumalinga sa atin, yung unang nagmahal sa atin. Pero kung siya yung nilalapitan natin, hiningan natin ng payo, Panginoon, nasaktan ako sa pag-ibig na ito. Tulungan niyo po ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ka masasaktan sa pag-ibig ko. Kasi ang pag-ibig ko ay wagas sa totoo. Diba? Now, sabi mo, humingi ka ng payo sa kaibigan mo, friend, problema ako, dami kong problema sa buhay. Diba? Lalo na wala akong bayarin. Sabi ng kaibigan mo, pasensya na, hindi kita mapapayo, wala rin akong pera eh. Diba? Pero alam niyo po, kung hihingi tayo at lalapit tayo sa Diyos, Panginoon, wala po akong kakayahan, wala po akong something sa buhay ko, but I trust you. Diba? Alam ko po, marami tayong mga kapatid dito who experience and who will testify na may mga panahon sa kanilang buhay na walang-wala sila at may mga darating na mga bayarin and all of a sudden there is someone who will be with, kumbaga may darating at ipapadala ng Diyos upang sila ay tulungan. Tama po ba? Amen. Di ba? Sinong gagawa nun? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung meron man tayong lalapitan, hihingan ng payo, lapitan natin ang Diyos. Lapitan natin at manangan tayo sa Kanyang salita. Gayon din ang sanggol na ipapanganak, nagagabay sa sangkatauhan ay makapangyarihang Diyos. Kung kayo po ay nanood kagabi ng caroling ng mga bata at online din, nanood kayo, you will hear the message of our pastor last night na bakit nga ba Diyos? Sa iba kasing relihiyon, ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Propeta, tao lang din siya. Di ba? Bakit hindi nila mapanampalatayanan na ang Diyos, si Hesus ay Diyos? Sabi pa ni Isaias dito, ang sanggol na darating ay makapangyarihang Diyos. It's very clear. Alam niyo po, even ang bayang Israel, hindi nila pinaniwalaan na si Jesus ay Diyos. Di ba? Lalo na yung mga naglilingkod sa templo. Why? Because their hearts are darkened. Sila ay nasa kadiliman. Not unless the Lord gave the light to them. Ibigay ang liwanag sa kanila. Siya ay makapangyarihang Diyos. Pag sinabi natin makapangyarihang Diyos, kaya niyang gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Maaring yung imposible sa atin, imposible sa Kanya. Kasi, makapangyarihan siya. Yung kaya mo, yung bagay na hindi mo kayang baguhin, kaya niyang baguhin. Di ba? Yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, kaya niyang kontrolin. Bakit? Makapangyarihan siya eh. Di ba? Meron kang anak, pamangkin, o family members na matagal mo nang pinapanalangin dahil may mga bagay na hindi mo kayang ayusin sa kanila. You give it to the Lord.
Hindi mo kayang solusyonan 'yan. Wala kang kapangyarihan to fix everything. Only God could do that. Di ba? May karamdaman kang hindi gumagaling. You come before God. You ask His healing. Hindi ko naman sinasabi paglapit mo gagaling ka. Hindi. Yung pagtitiwala mo sa Kanya, sabi nga, di ba, mapapansin nyo, sa pagkilos ng ating Panginoong Hesus, there are so many miracles na dumating sa kanilang buhay. May mga pinagaling siya mula sa mga karamdaman. Meron nga siyang pinagaling na paralitiko. Ano sabi niya? Magaling ka na? Kumbaga, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Hindi niya pinagaling physically. Nagtanong lang yung mga Pariseyo bakit pinapatawad mo siya sa kasalanan? Diyos ka ba? Pero sabi, ano bang gusto nyo? Patawarin itong tao na ito sa kanyang kasalanan o pagalingin siya sa kanyang karamdaman? Hindi lang yung kapangyarihan ng Diyos, hindi lang bounded o hindi lang nakakulong sa kung kaya tayong pagalingin o kaya tayong tulungan sa problema natin. His power is beyond limited. Walang katapusan ng kanyang kapangyarihan. Kaya, kung meron man tayong pagtiwalaan natin ang Panginoon. Yung sanggol na ipinanganak 2,000 years ago is the same God na makapangyarihan sa panahon natin ngayon. Hindi lang siyang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama siya. Bakit siya tatawaging Ama? Sanggol siya. Again, ang sanggol na ito ay hindi katulad natin. Siya ay Diyos. Siya yung ating tatay. Siya yung gagabay sa atin. Di ba katulad ng isang ama, katulad ng mga tatay na naririto, alam ko kung paano nyo ginagabayan, pinoprotektahan ang inyong pamilya. Kung paano nyo tinuturuan ang inyong pamilya. Role ng ama yun sa tahanan. Tama po ba? Kapag hindi ginawa ng isang ama ang kanyang tungkuling gabayan ng kanyang anak o pamilya, yung disenyo na ibinigay sa atin ng Diyos ay sinisira natin. Kaya nga po, as a Baptist men, we are always encouraging, challenging ang mga kalalakihan natin to stand up to your family. Kayo yung titindig sa inyong pamilya. Titindig kayo hindi dahil sa inyong karanasan, titindig kayo hindi dahil sa inyong karunungan, titindig kayo dahil sa inyong pananampalataya sa Diyos. Katulad ng Ama natin sa langit. Di ba? Katulad ng ating Ama sa langit, na kapag may mga problema tayo sa buhay, siya yung unang umaakbay sa atin. Anong problema mo, anak? Katulad ng Ama natin sa langit, siya yung gumagabay sa atin. Anak, ito yung daanan mo. Ito, tinuturo ko sa iyo. Ganun siya kadakila sa atin. At yung pagiging Ama niya sa atin, yung Ama natin dito sa lupa, hanggang buhay lang natin yan Kung hanggang saan tayo aabutin. Pero yung ating Ama sa langit, walang hanggan. Ama natin siya ngayon, hanggang sa susunod na panahon. Until such time na tayo ay kasama na niya na naghahari. Siya rin ay prinsipe ng kapayapaan. Prinsipe ng kapayapaan. Ibig sabihin, kung tayo ay nababagabag, kung tayo ay marami tayong iniisip, at nais nyo ng kapayapaan, huwag nyo pong kunin ang inyong kapayapaan sa mga tabletas o mga gamot. Huwag nyo kunin ang inyong kapayapaan sa mga lugar na pwede nyong puntahan. Di ba yung iba, pupunta muna ako sa malayong lugar para mag-meditate ako, magkaroon ng kapayapaan ng aking isip. Hindi Sige, punta ka doon sa malayong lugar. Naging tahimik ang iyong araw. Ng ilang araw, pero pagbalik mo, ganun pa rin. Andun pa rin yung problema. Pero yung prinsipe, yung sanggol na ipapanganak, ay nagtataglay ng kapayapaan. Na kahit saan ka pumunta, payapa ka. Gusto ba natin ng kapayapaan sa buhay? Pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Kasi siya yung prinsipe. O siya yung author ng kapayapaan. Kung sa tingin nyo po, nakakaramdam kayo ng mga bagay na nabibigatan kayo at gusto nyo maging payapa ang inyong buhay, lapit lang kayo sa Panginoon.
Di ba? Gusto niyo na po bang maging payapa ang inyong buhay? Gusto niyo po ba? Gusto niyo na ba? Alam niyo po, ang dakilang kapayapaan, kukunin na tayo ng Panginoon. Gusto niyo po ba? Hindi naman okay. Pero, buhay man o hindi, lagi nandun ang kapayapaan sa piling ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pangatlo po, hindi lang po ang propesiya ay tungkol sa dakilang liwanag o sa liwanag na tatanglaw sa mga tao sa kadiliman. Hindi lang po sa sanggol na gagabay sa sangkatauhan, kundi siya rin ang hari na maghahari sa sanlibutan. Sabi sa verse 7, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamahalaan o pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. So again, bakit? Kasi yung mga hari na nanguna sa bayang Juda at Jerusalem ay mga haring nag-fail sa kanilang leadership. No? Ang ilan sa kanila ay hindi naging makatuwiran, hindi naging makatarungan, pero ang hari na ito na darating sa kanila, yung haring papapatagin niya ang kaharian, yung haring magmamana sa kaharian ni David, ay haring may katarungan at katuwiran. Hanggang kailan? Hanggang kailan ang kanyang paghahari ng may katarungan at katuwiran? Magpakailanman, di ba? Parang Melchanko lang yan, di ba? Magpakailanman. Pag sinabi nating magpakailanman, hindi magwawakas yan, mga kapatid. Hindi magwawakas ang paghahari ng hari na ito na darating sa sanlibutan. Di ba? Kung yung mga hari natin, tatagal lang ng 10 taon, 20 taon, huwag natin itumbas ang kanyang paghahari kasi ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Hindi eh. At alam niyo po kung bakit ako panatag sa leadership o yung pangunguna ng hari na ito? Look at the last part ng verse 7. Ano sabi doon? Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Sisiguraduhin niya na yung dakilang liwanag na darating upang tumanglaw sa nasa kadiliman, yung sanggol na gagabay sa sangkatauhan, yung hari na maghahari sa sanlibutan, sabi ng Panginoon, matutupad ito. Nawan tanong, natupad ba ang lahat ng ito? Natupad ba ang lahat ng propesiyang sinabi ni Isaias sa sanlibutan o sa sangkatauhan o sa bayang Israel? Natupad po ba? Natupad. Kailan natupad ito? Kailan natupad yung propesiya tungkol sa liwanag na darating, sa sanggol na ipapanganak at sa haring maghahari? Kailan? Nung ipinanganak ang Panginoong Yesus. Nung ipinanganak ang Panginoong Yesus, tinupad ng Diyos ang kanyang mga salita. Tinupad ng Diyos ang kanyang mga sinabi. Kung paanong tinupad ng Diyos ang pangakong tagapagligtas, tutuparin din ng Diyos ang kanyang salita na ang sinumang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This Christmas, mga kapatid, you may have your gifts. Maaring makatanggap kayo ng regalo. Okay? Maaring makatanggap kayo ng aginaldo. Diba? Pero the greatest gift that we could have is a relationship. Isang relasyon sa ating Panginoon. Again, if you have this kind of relationship, already, meron na kayong relasyon sa Panginoong Jesus. The challenge is to walk a life of holiness hindi para sa mga tao sa paligid natin, hindi para sa mga kapatid natin sa church. Gagawin natin ito kasi we want to thank God sa kabutihan niya sa buhay natin. Now, if not, again, maybe this day, first day natin sa Advent, ay maaring ibigay ninyo ang inyong buhay. Hindi maaari, dapat ibigay niyo ang inyong buhay sa Panginoon. Kung gusto niyong magkaroon ng liwanag ang inyong buhay, huwag kayong pupunta sa Meralco. Lapit kayo sa Diyos.
Wala man kayong kuryente, pero may liwanag sa inyong buhay na magliliwanag. Na mas matindi pa ang liwanag kaysa sa mga liwanag na meron tayo. Merong gagabay sa atin. Yung sanggol na ipinanganak 2,000 years ago, si Jesus, siyang gagabay sa inyong buhay. Gagabay patungo sa isang buhay na karapat-dapat para sa Kanya. At hayaan niyo na siyang maghari sa inyong buhay. This Christmas, hindi ito tungkol sa mga regalo. Ito ay tungkol kay Kristo. Si Kristo na dakilang liwanag ng buhay natin. Si Kristo na sanggol na gagabay sa atin. Si Kristo na maghahari sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito for your faithfulness, for your goodness, and most especially for your word. Lord, napakaganda na marinig ang iyong salita sa umagang ito. Ang iyong salita na nagtuturo sa amin, Panginoon, na maunawaan kung sino ka, Panginoon, sa aming buhay. Lalo na sa panahon na ito ng Kapaskuhan, we are celebrating yung mga kasiyahan, pagbibigayan, pag-aawitan ng mga pamaskong awit. Pero Panginoon, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay nagmumula at nag-uugat lamang sa iyo. Maraming salamat dahil ikaw ang liwanag ng Kapaskuhan. Ang dakilang liwanag na tatanglaw sa mga nasa kadiliman. Sa mga taong natigim ng kahirapan. Maraming salamat dahil ikaw rin, Panginoon, ay pinanganak sa mundong ito. Ikaw ay nagkatawang tao, ikaw ay naghirap, ikaw ay nagutom, ikaw ay namatay upang ipakita sa amin, Panginoon, na kahit ikaw ay isang Diyos, na kahit ikaw ay naghahari sa kalangitan, ikaw ay bumaba rito sa lupa upang iligtas kami. Iligtas kaming mga makasalanan. Maraming salamat din, Panginoon, dahil kung merong mang maghahari sa sanlibutan na ito, walang fitted, walang sino man, Panginoon, ang pwedeng umupo bilang hari sa amin kundi ikaw. Kung paano mong pinaghaharian, O Diyos, ang sanlibutan na ito, ganun din po kami. Aming buhay patuloy mong pagharian. Lalo na sa mga kapatid namin o sa iyong mga tinawag na ngayon ay meron relasyon sa iyo, pagharian mo ang kanilang buhay, Panginoon. At kung wala pa, Panginoon, sa mga bisita po namin ngayong umaga, wala pa silang relasyon sa inyo, Panginoon, hayaan mo na mangusap ka sa kanilang buhay at hayaan mo, Panginoon, na ipaunawa mo na ikaw ang dapat naghahari sa kanila. At dahil kung ikaw ang maghahari sa amin, Panginoon, alam po namin na meron kaming tataglaying hari na laging magbibigay ng kaayusan, katuwiran, at isang hari na makatarungan. Nadadaling kami sa isang buhay at payapang buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin dinadakila sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Good morning po. Merry Christmas. Maraming salamat sa mensahe ng Panginoon na ating narinig sa umagang ito. Nawa tayo patuloy na manatili sa dakilang liwanag ng Panginoon at sa presensya niya upang makita din ng mundo ang kaliwanagan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon naman po at tinatawagan natin ang ating mga usher para likumin ang ating mga ikapo. Tayo po saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob sa amin upang kami ay makapagbalik ng pasasalamat at pagpupuri, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, Panginoon, at pagpapala mo sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong hipuin ang aming mga puso na kami ay magbigay ng may pasasalamat, Panginoon, at papuri tanging sa pangalan mo lamang. Gayon din, Panginoon, kami po ay iyong tulungan na maging mabuting katiwala, Panginoon, ng iyong mga panalapi upang
Sa bawat pagkakataon, Panginoon, tanging ang kapurihan mo lamang ang aming maging layunin, Panginoon. Maraming salamat for this time, Panginoon. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo at awitin po natin ang Gloria Patri. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng inyong bugtong na anak upang kami ay iligtas sa aming mga kasalanan, tubusin at gawing banal sa inyong harapan. Linisin kami sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Tunay nga po na siya ang prinsipe ng kapayapaan dahil siya ang naging kaparaanan upang ang tao, kami na mga sumasampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng pagkakasundo sa aming amang nasa langit na nagawa namin ng napakaraming kasalanan. Siya ang naging daan upang mapawi ang galit ng Diyos sa amin at dahil sa Kanya, kami ngayon ay makakatawag sa inyo bilang aming Ama. At kami, Panginoon, ay binigyan niyo ng karapatan maging inyong anak. Tunay nga ang aming relasyon sa inyo at sa Kanya na aming Panginoong Jesus ay hindi na po mapuputol. Ito po ay magpawalang hanggan. Dahil ang Kanyang pangako ay hindi mawawala at hindi mabibigo ang Kanyang mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. The Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace now and forevermore. Amen. Here in my eyes,
Strengthen my soul and wash me clean, a living example of what your grace has done. I will walk beside you. I give you my life, and when others seek to find you, may I be a light that shines. Be here in my hands. Give me your touch. Use me to comfort and to give shelter for those who need your love. Breathe words to my lips so I may speak. Echo your truth and live in us. Lord, make me all that I can be. I will walk beside you. I give you my life, and when others seek to find you, may I be a light that shines. Be here in my heart, flow through my blood, strengthen my soul and wash me clean. Lord, make me all that I can be. Lord, please make me all that I can We already received the best gift ever in our life. The real gift is Jesus. Tayo po ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. At ito po ay kaloob ng Diyos sa atin. So walang dahilan upang tayo ay hindi gumising na maaga to worship God. And for our Advent Day 2, bukas po, magkikita-kita tayong muli at magkakasama-sama sa gawain ng Panginoon upang patuloy natin siyang mapupurihan, madakila, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Okay, December 21, Thursday, ang Bethlehem. Ang text po ay nasa Luke chapter 2, verses 1 to 4. Ang ating pong speaker ay si Pastor Ed Canlas. Advent speakers, kung maaari lamang po, at 5 o'clock a.m. narito na kayo. Dito kayo sa harapan uupo. Kuya Joshua Lim, Kuya BJ Canlas, Deacon Servi Francisco, Tatay Ruben De Vera, at ang ating Advent Coordinator ay si Kuya Joselito Villaflor. Okay, kung paanong binubusog yung ating spiritual na buhay, no? Nagpapalakas ng ating pananampalataya. Siyempre, hindi mawawala yung pagpapalakas ng ating physical na pangangailangan. So, ang ating pong breakfast host for tomorrow, December 21, Day 2, WMU po. Masasarap magluto ang ating WMU. For sure, mabubusog tayo. Katulad ng paghahanda po na ginawa ng mga youth and young pro ngayon. Okay, so si Ate Julie Andaya,
Nanay Mila Badilla, Ate Josie Bautista, Ate Esther Bangayan, Ate Baby Castro, at Nanay Presi Corporal, Shirley Cruz, Ate Linda Canlas, Nanay Mel de Vera, Ate Lani Fajardo, Ate Malu Hipolito, Nanay Ludi Pineda, Dr. Flor Santos, Nanay Emma Turla, Ate Edna Sanchez, at Nanay Tess Garcia. Sa mga magtatanong po, kung meron kayong katanungan sa ating breakfast host, lapitan nyo lamang po si Ate Malu at walang kaduda-duda. Siya yung mangunguna sa pagluluto bukas. So, nawa naging malinaw ang ating pagpapahayag at pagpalain tayo patuloy ng ating Panginoon. Maranasan natin ng napakagandang biyaya. Tayo ay inugnay muli ng ating Panginoong Hesus sa ating Diyos Ama. Marami pong salamat. Batiin po natin ang bawat isa at doon na po tayo sa baba magkita-kita sa ating sama-samang kainan. Marami pong salamat. Purihin po ang Panginoon.